Panoorin po niyo, ha, kung hindi ang kagaguhan nito. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo? Tara na po. Teka muna. Panoorin niyo, excuse me po, may meeting pa po kayo. Tingnan niyo 'to si Kiko Pangilinan, ha. Nanonood pa ako ng Designated Survivor eh. May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? Opo, manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Ayun ang tao 'to. Apaka-corny. Ano bang mga banateros! Mga kabanateros, mga kabanateras, mga DDS, ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Bakit pa-corny tayo ng pa-corny? Pa-corny na ng pa-corny, gaya-gaya pa. Tingnan mo yung ginawa nito. Ginaya niya si BP Sara, yung mga ganyang style. Style lang ni BP Sara yan. Actually, kay Duterte yan, kay PRRD yan. Hindi ba kayo kinikilabutan sa ginawa nitong si Kiko Pangilinan? Brad, ang tanda mo na. Ang corny mo pa. Puti-puti na yung buhok mo, ang baduy-baduy mo. Ito ha. Ito yung mapa-politiko. Ito yung mapa-vlogger. Ito yung mapa-broadcaster. Huwag kayong gaya-gaya. Pinapakita nyo yung kahinaan ng inyong karakter ng personalidad. Pinapakita nyo sa madaling salita, diretsahan na, yung kabaduyan ninyo. See, dito sa ginawa ni Kiko, pinakita niya ang lakas ng influence ni BP Sara. Let's never forget ang influence iba. Lagi ko pong pinapaalala yan kahit sa inyo, dito sa aking mga manunood. Ang vloggers po ay hindi nakikita sa dami ng views o sa dami ng subscribers. Ang vloggers po nakikita sa influence. Posibleng marami kang views, posibleng maraming kang subscribers, pero pag nagkasama-sama na kayo, walang nakikinig sa'yo. Bakit? Walang influence eh. I'll give you a concrete example. Halimbawa yung Ben Barubal, Attorney Trixie. Mataas ang views ni Ben Barubal. Pero sino mas may influence? Attorney Trixie. Tama po ba? Ito pinapakita ni Kiko. Bukod sa kanyang kabaduyan, pinakita niya, influential si BP Sara. Let's take this, etong strategy ng Duterte. Pinapakita ng Duterte that they are on the lead. Ang balita po ng tungkol sa ang mga nangyayari pong balita ngayon ay yung etong mga statement ni BP Sara, 3 Duterte tatakbo. Hindi siya a-attend ng SONA at designated survivor. She is taking the lead. That's what I'm talking about, influence. Sumusunod, etong mga gagong gaya-gaya. Di ba? Yung po, ang influencer ay iba sa vlogger. The influence, they influence people. Vloggers, they imitate the influencer. Nagigets po. Same thing dito sa politician na ito. The influencer is surely BP Sara. She is taking the lead. Itong baduy na ito is nothing but a trying hard copycat. Sa Tagalog, gaya-gaya. Buti sana kung yung panggaya mo ay may laman. Baduy eh. Baduy. Sharon, turuan mo tong asawa mo, pambira naman, no? Ulitin natin. Nasa entertainment kayo. Dapat hindi kayo baduy. Kung kayo nasa entertainment, it is very important that you take the lead. Kung kayo'y nasa entertainment, it is very important that you are creative. Itong pinakita ni Kiko,
he is not creative at all. Pinakita niya dito yung inggit niya at siya ay naimpluwensyahan ni VP Sara. Baduy. Panoorin niyo. Sir, excuse me, may meeting pa po kayo. Tara na po. Teka muna. Nanonood pa ako ng designated survivor eh. May bida-bida rito. Sino po yung bida-bida, sir? Opo, manood ka na lang para hindi ka ma-spoil. Isa pa. Bukod dun sa he took the lead of VP Sara. Isa pa. Baka naman may kilala kang mga artista, sir. Paturo ka ng acting. Medyo iba yung acting mo dyan eh. Hindi nakakadala. Oo. Hindi yung... Kasi ang acting dapat, hindi naman ako artista ha, pero ang gusto ko kasing pinapanood, hindi overacting, hindi underacting. Gusto ko as close as possible dun sa normal. Gumawa naman kayo ng mga dilawan ng mga bago, nakakasawa na kayo para lang mapansin kayo. Yan. Very good comment. Ang dilaw ngayon, they are being influenced by the Dutertes. Ang galaw ng dilaw ngayon is reaction sa galaw ng Duterte. Mapansin mo, may mga dilaw, katulad ni Trililing Tae. Sorry po sa mga kumakain. Sa mga katulad ni Trililing, kinakain na yung suka. Gusto na makipagsanib ang pula at dilaw. Bakit? They are not the influencers. They are not taking the lead. It's very obvious that the Dutertes are on the lead. They are just reacting to the leading at kung anong hinahain ng Duterte. Nagre-react sila. Bakit? Kasi alam nila, hindi nila kaya ang Duterte. So kailangan magsama. Ganyan na po ang estados ng dilaw ngayon. They are just reacting kung ano ang gagawin ng Duterte. Because they cannot take the lead. Because they know, laos na sila. Alam nila, inodoro na ang dilaw. Kaya, ang influencer ngayon, Duterte. Alam po yan, kahit ng mga bangag vloggers. Hindi lang nila matanggi. Duterte's taking the lead. They are all just reacting. Pinatunayan niya ni Kiko. Gawa kayo ng sarili ninyong eksena. Huwag gaya-gaya. Ha? Kayo dyan, huwag kayong gaya-gaya. You know what I'm talking about. Pambihira mga Pilipino. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito sa mga ganito na rin to. Sabi dito, lumabas na rin ang totoo, Coach Oli, very related as siblings ang dilawan sa pulahan. Oo. Sabi dito, hoy Kiko, huwag kang epal. Di yung kayang ibagsak si VP Sara, our next president. Di, okay lang sana kung may laman yung sinasabi niya, wala nang laman, ginaya pa. Kaya hindi ito markado eh. Kiko, hindi yan magmamarka. Patulong ka lang sa asawa mo. Baka magmarka pa.